Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:12. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong naaga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Biyernes, Febrero 6, tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita, Jinel Baklay, kagkaroon sa aton mga headlines. Western Visayas kag Negros Occidental nagapabilin sa storm signal number 1 bangod sa Bagyo Basyang. Face-to-face classes sa Iloilo City ginsuspende. Amuman sa pila ka mga kabanwahanan sa probinsya. Klase kag trabaho sa opisina sang gobyerno sa Bacolod City suspendido man bangod sa bagyo. Trabaho sa Kapitolyo sa Negros Occidental suspendido man bangod sang Bagyong Basyang. 1,800 ka pampubliko nga bulutuan sa Western Visayas nagsuspende sang klase bangod sang bagyo. Radio Broadcasting Team sang Pototan National Comprehensive High School nagbisita sa Radyo Pilipinas Iloilo Studio. 53rd Parao Regatta Festival magalayan na sa Pebrero 22 ug Marso 1. Anti-colorum operation sa mga tricycle ginpatigayon sa Udyate, Mandurriao. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 bangod sa Bagyo Basyang ang Western Visayas kag Negros Occidental sandig sa advisory sang DOST Pag-asa. Sa karon ginapahayag sang Weather Bureau nga na-maintain sang bagyo ang iya kabaskugon samtang padayon nga nagalakat panakatundan padulong sa nasidlangan sa Mindanao. Iarang bagyo sa 230 kilometers nasidlangan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas News. Inanunsyo ni Iloilo City Mayor Raisa Trevias ang suspensyon sa face-to-face classes sa tanang level sa siyudad sang Iloilo subong adlaw Biyernes Pebrero 6 bangod sa Bagyo Basyang. Sa Bailo, magasaylo sa alternative delivery mode ang pagtuon sa mga estudyante. Nabaluhan nga as of 8 p.m. kagabi nakapaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Iloilo City. Sa bahay naman sa probinsya sang Iloilo, lakip sa mga nagdeklara sa suspensyon sa face-to-face classes ang Banwa sang Pamilya, Miag-aw, Tigbawan, Nulusena, Dumangas, Pototan, kag Iloilo National High School. Ginpahayag sang DepEd Schools Division Office of Iloilo na mismo ang mga local chief executives sang mga Banwa ang nagdeklara sang suspensyon sang klase. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa sa balita, suspendido ang klase sa tanan nga level sa eskwelahan kag trabaho sa mga opisina sang gobyerno sa Bacolod City subong nga adlaw. Inibilang pagpanghanda sa posible epekto sa shear line kag Bagyong Basyang. Ginklaro ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya
nga wala nalakip sa work suspension ng mga opisina nga naghatag sa vital kag health services pati na ang preparedness kag disaster response. Ginainganyo man sa alkalde ang tanan nga eskwelahan nga mag-shift sa modular distance learning o kung magatag sa mga performance tasks kag projects sa masiguro nga malabot gihapon sa mga estudyante ang ila learning competency. Sa karon, nagapabilin sa gihapon nga sa red alert status ang Bacolod Emergency Operation Center agud masiguro ang masugot nga pagbantay kag madasig nga pagresponde sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno. Sa iban pang balita, nagpagwa sa memorandum si Negros Occidental Governor Eugenio Lacson sa Negros Occidental sa trabaho sa tanan sa opisina sa provincial government subong adlaw sa Biyernes. Iniagod pa siguro ang kaluwasan sa mga empleyado batok sa posibleng nga pagbaha kag peligro sa dalan nga posibleng tugas ang Bagyo Basyang. Ginklaro man sa gobernador nga wala nalakip sa work suspension ang mga opisina may kangtanan sa emergency response, disaster risk reduction, health, kag social welfare services. Sa karon yara sa red alert status sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kag Emergency Operation Center sa Negros Occidental para sa mas maid-id nga pagbantay sa mangin epekto sa bagyo. Radyo Pilipinas News. Masobra 1,800 ka mga bulutuan nagsuspende sa klase bangod sa bagyong Basyang sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nagsuspende sa face-to-face classes Huwebes, Pebrero 5 ang 1,800 ka mga bulutuan sa Western Visayas bangod sa Bagyo Basyang. Sa datos sa Department of Education Region 6, sa 1,800 na nagsuspende sa in-person classes, 538 ka bulutuan nagikan sa Schools Division Office of Aklan, 107 sa Capiz, 98 sa Guimaras, 916 sa Iloilo, 62 sa Iloilo City, 38 sa Pasay City, ug 41 sa Rojas City. Madumduman nga gipaydalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Western Visayas sa Pebrero 5 bangod sa bagyo. Bangod nga wala sa in-person classes, automatic na nag-shift sa alternative delivery mode o kung ADM ang mga bulutuan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido man ang klase sa tanang level kag opening parade para sa kapistahan 2026 sa siyudad sa Pasig subong adlaw. Ginanunsyo na sa Pasig City Government pagi kay Mayor Stephen Palmares, suspendido ang klase sa pampubliko nga mga bulutuan lakip man sa private school. Magluwas sa klase, suspendido man ang parada nga nag-schedule kung tani subong aga. Sa baylo nagpanugyan ng alkalde sa tanan nga organisasyon, asosasyon kag consorts nga magdiretso sa City of Pasig Arena para sa opening program sa kapistahan 2026. Naibaluan ng isa ka special non-working day sa Pasig City sa Pebrero 10 bilang pagsaulog sa patronal fiesta ni St. William. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lakip man ang lokal na pangaluhan sa Hordan Guimaras sa mga nagsuspende sa klase sa tanan nga level subong adlaw bangod sa Bagyo Basyang. Ini ang base sa rekomendasyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Banwa. Gipabay ni Hordan Mayor John Edward Gando ang tanan nga pumuluyo nga mag-aligmat sa bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Office 6 may nakastandby nga masobra 132,000 kalibo nga family food packs handa i-augment sa mga LGU nga maapektuhan sa Bagyo Basyang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Si Marian Grace Erenieta may balita. Standby nga masobra sa 132,000 ka family food pack ang DSWD-6 nga handa i-augment anuman oras sa mga lokal nga panguluhan nga maapekto sa Bagyo Basyang. Gibasalig sa DSWD-6 nga handa ang regional office sa pagresponde sa posibleng mga epekto sa bagyo. Sabi sa report sa Pag-asa Iloilo Radar Station, ginapananaw nga magahiwas sa initial landfall ang bagyo sa Eastern Mindanao, Huwebes, Pebrero 5 sa gabi o kung kaagawan sa Biyernes, Pebrero 6, kag ginapananaw man nga magalabay sa Kabisay ang nakatundan sa Biyernes, kag magahinag sa low pressure sa pagwa sini sa West Philippine Sea sa Lunes, Pebrero 9. Gimpahayag sa DSWD-6 nga nakapreposisyon ang mga family food packs sa 69 ka strategic location sa rehiyon lakip sa Regional Warehouse sa Oton, Iloilo.
Magliwas sa family food packs, may nakasanbay man ang ahensya nga masobra sa 23,000 ka ready-to-eat food items sa Iloilo, Aklan kag Antique, masobra 14,000 ka non-food item, kag standby fund na 3 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mainit nga kinabiyabis ang Radyo Pilipinas Iloilo sa pagpangunan ni Broadcast Station Manager Elena Pabiona ang radio broadcasting team sang Pototan National Comprehensive High School sa ila pagbisita sa studio sang Radyo Pilipinas. Ang broadcasting team, English category sang Pototan National High School o Comprehensive High School, isa sa duha ka eskwelahan sa Division of Iloilo na magatiglawas sa Iloilo sa Regional Schools Press Conference na iwaton sa Pebrero 19 ug 21. Ang team ginabugusan ng Mark Eugene Arañador, Juicy Rose Lumitilio, Mervy Elgen Paclibar, Ronin Grecia, Denise Don Rubin, Migs Theo Ezekiel Sumaria, Kian Clint Liavore. Ang coach ng team mo si Ma'am Mary Claire Gayo. Sa pagbisita sa mga future broadcasters, nakakuha sila sa dugang na ibalo sa broadcast techniques, pagbalita sa news writing, gikan sa mga media practitioners ng istasyon. Natagaan man sa kaiginan ng mga kabataan na maka-deliver sang balita pati na ang pag-deliver sang public service announcement kag station ID. Nagpasalamat ang radio broadcasting team sang Pototan Comprehensive National High School. Natagaan sila sang oportunidad nga makabisita sa bago nga studio sang Radyo Pilipinas Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, magalayan na ang ika-53 nga Paraw Regatta Festival sa palabuton nga Pebrero 22 tubtob Marso 1 sa siyudad sang Iloilo. Suno kay John Lex Mayumbong ang tema sa mga tuig, Sailing Forward Guided by Tradition, kung sa diin nakasentro sa nanging kontribusyon sang festival sa pag-umuan sang siyudad nga nanging dako sini kontribusyon sa tradisyon nga paglayag sa kadagatan. Lakip man sa lauban ang sinamba sa Regatta Street Dance kag opening program sa Pebrero 22 sa Tatoy's Arevalo. Magapatigayan man sang Pintalayag sa Pebrero 23 sa John B. Lacson Maritime University kag Pintalayag Main Competition sa Marso 1. Mahiwaton man nga Paraw Regatta Job Fair 2026 sa SM City Iloilo sa Pebrero 25. Balantayan man ang Paraw Sailing Competition, partikular ang Slalom Race sa Pebrero 26. Lakip ang sailing event sa Marso 1. Lakip man sa bagong event na ang Kusina Regatta Cook-Off, bugay sang Bye-Bye Challenge kung sa diin may paindis-indis sa seafood Ilonggo dishes. Mga panumbalik man ang search for Iloilo City's best tasting lechon kag pintatawo sa Tatoy's Arevalo sa Marso 1. Lauban naman ang sinamba sa Regatta Competition sa Pebrero 28 nga hiwaton sa Iloilo Freedom Grandstand. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anti-colorum operation sa mga tricycle ginpatigayon sang ICTT mo sa distrito sang Mandurriao. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Adayon ang intensified crackdown sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office batok sa mga kolorom nga tricycle sa siyudad sang Iloilo. Nagpatigayon sa operasyon kontra kolorom ang ICTT mo sa bahin sa Uñate de Leon, Mandurriao sa ring madamo ang mga nagkaladakpan. Sa idalom sang Regulation Ordinance No. 2024-116 ang mga tricycle drivers kag operators ang dapat lamang mag-operate sa mga fixed route santo sa ilang prangkisa. Sa datos ang ICTT mo may kabugusan nga 2,667 ka ginaward nga tricycle units sa 35 ka mga Tricycle Operators and Drivers Association ng Contoda nga nag-operate sa 33 ka mga ruta. Ang mga nadakpan ang pagkamultahan naman sa hindi maglubog sa 1,000 ka pesos nakip na ang mga nagabiyahe nga wala sang franchise. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hinmanduan sa Office of the Civil Defense 6 sa mga Local Disaster Risk Reduction Management Council nga magpatigayon sa preemptive evacuation labi na sa mga lugar na mataas ang risgo sa pagbaha, landslide, kag storm surge. Ano sa katikang kabahin sa pagpanghanda sa OCD-6 sa posibleng epekto ni Bagyong Basyang. Sa ginpagawa ang memorandum sa OCD, ginmanduan sila nga maghiwat sa preemptive evacuation sa mga high-risk barangays kag coastal areas labi na sa Southern Iloilo kag Southern Antique. Gin-activate man ang ila emergency operation centers para sa manasig ng koordinasyon sa forecast sa pag-asa magalabayang bagyo sa Western Visayas sa ginalauman nga magadala sa mabaskong nga pagulan kag hangin. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Department of Trade and Industry naghiwat sang business development training para sa mga ati sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Ayon sa Business Development Training, ang Department of Trade and Industry Western Visayas o kung DTIWD agud pa bakuron ang pagnegosyo sa mga ati sa Panay kag Guimaras. Ang mga partisipante, mga miyembro sang Pantad Ati Tribe Organization sang Tobias Fournier Antique, Guimaras Ati Weavers Association Corporation sang Hordan Guimaras, kag Karibuhan ki Meme Ati Kidumaraw sang Dumaraw Kapis. Sa bulig sang University of San Agustin Center for Heritage and Indigenous Culture, gintuduan ang mga ati sa mga importanteng hibalo sa pagpadalagan sang negosyo, pagbaligya, kag paggamit sang social media. Paagi sa tatlo kadlawng aktibidad, nagalamang DTI nga malabot ang handom sini nga inklusibo nga pag-uswag kung sa diin wala sang mabayaan nga pananubli nga kultura kag komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Iloilo sang guniang panlalawigan nagtukod sang Committee Energy. Radyo Pilipinas. Si Hope Turichante may detalye. Tukod sang Committee on Energy ang sangguniang panlalawigan sang Iloilo, tinutuyo sang komitiba nga matagan sang atensyon ang masaligan kag barato nga kuryente. Suno sa Vice Gobernador, ang barato kag masaligan nga kuryente importante sa pagganyat sang investment, paghatag trabaho kag pagpabaskog sang competitiveness sang probinsya. Ang pagtukod sang komitiba ginduso ni Board Member Lito Kahilig kag ginsuportahan sang tanan nga miyembro sang 15th sangguniang panlalawigan. Chairperson sang Committee on Energy, si Board Member Rolly Distura, bangod man sang iya advokasya sa lokal na enerhiya. Lakip sa mga ginaduso sang komitiba ang renewable energy na nakalinya sa National Energy Policies kag pagtib-ong sang responsable nga gawi, lakip na ang husto nga management kag disposal sang solar panels. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Iloilo City ginlunsara labing una nga public rental housing project sa Sambagharo. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Emerald Santiagudo. Ginlunsar sa Iloilo City Government ang labing una nga public rental housing project sa syudad sa barangay Sambagharo sang Miyerkules. Ang rental housing project nagatanyag sang 7 ka panalgan nga building nga may 362 ka barato nga housing units nga sarang marentahan sang Ilonggos nga nagaumbisa sang ila pamilya, mga disaster survivors kag displaced individuals nga biktima sang demolisyon. Sa idalom sang Iloilo Residences Rental Housing Project, pwede ka renta tugtog 5 ka tuig sa presyo nga 850 pesos para sa isa ka studio type unit nga may kalaparon nga 27 square meters. Ginpondohan ini pinaagi sa escrow fund sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Sunod kay Attorney Peter Millare, pinuno sa Iloilo City Local Housing Office, may ipahamtang man nga health center, park, playground, multipurpose hall, kag basketball court sa nasambit nga lugar agud may access sa mga pamuluyo sa mga recreational activities. Para naman kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang programa, ang sabat sa nagadatong nga kinahanglan sang syudad sa mga kakulangan sang panimalay. Ginpayag niya nga prioridad sang iya nga administrasyon ang paghatag sang solusyon sa housing backlog sa syudad. Target nga mapatukod kag mabuksan ang pasilidad sa tuig 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 213 ka benepisyaryo din sa Iloilo City nagbaton sang Certificates of Entitlement gikan sa gobyerno. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Emerald Santiagudo. Matapos ang pila ka dekada, formal na nga gin-award ang Certificates of Entitlement sa may 203 sa tanan ka benepisyaryo sa Iloilo City sa idalom sang Presidential Proclamation No. 1538. Ang mga benepisyaryo ginbato ng ilang nga Certificates of Entitlement sa ginhiwat nga awarding ceremony sa Miyerkules sa Diversion 21 Hotel sa pagpanguna ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, Iloilo City Mayor Raisa Treñas, DSUD Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr.,
Human Settlements Adjudication Commission Executive Commissioner Avelino Tolentino III, kag DSUD Regional Office 6 Director Eva Marfil. Nagtamong man sa kiwatan si National Housing Authority Regional Manager Engineer Rizalino Cabahog, kag Presidential Communication for the Urban Poor Area Coordinator Sheila Saplagio. Sunod kay Trenyas, dako ang bulig sa programa para sa Ilonggos nga wala sa ginaistaran nga balay kag duta. Sa karon, prioridad man sa Iloilo City Government ang magpahamtang sa palipapag kag health centers malapit sa mga relocation sites agud magpulig sa palangabuyan sa mga pamuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, sa Rason Segundo Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Supply Chain Management Warehouse ang Negros Occidental Provincial Health Office inagurahan na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herbas. Formal na nga gininaugurahan ang Negros Occidental Provincial Health Office Supply Chain Management Warehouse sa Bacolod City. Ang pasilidad may cold chain storage kag magaserbe nga central hub para sa safe storage kag pagpanagtag sa mabulong kag medical supply sa mga lokal nga health facilities. Katiwan sang warehouse nga masiguro ang wala untat nga serbisyo sa ikaimlawas kag madasig nga pagresponde sa pion sang public health emergencies. Sa iya nangin mensahe, ginhatagan punto ni Governor Bong Lacson ang padayon nga pagtiwa sa gobyerno probinsyal nga mapanami ang health delivery kag masuportahan ang pagpatuman sang universal healthcare sa probinsya sang Negros Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ngayon, pamaskong pa sa Department of Environment and Natural Resources Western Visayas, pinahagi sa Provincial Environment and Natural Resources Office Guimaras ang pagpangapin sa pawikan kasunod sa patigayon nga response activity. Madinalagon nga na-rescue kung na-release pabalik sa dagat sa Nueva Valencia, Guimaras ang 69 ka mga Hawksbill Sea Turtle ang ginakabig critically endangered sandig sa International Union for Conservation of Nature. Sandig sa DNR Western Visayas ang mga buto sang pawikan. Una nga nadiskubrihan sa isa ka resort sa ila empleyado. Sa pagpangusisa sa mga eksperto, 69 ang buhi, 19 naman ang unhatched eggs. Kag siyam ang mga napatay. Pagkatapos ng documentation, ginrelease sa mga pawikan sa dagat. Ang isa, natural o kung sa ila nga natural nga puluyan. Nagpakabayan DNR Region 6 sa publiko nga i-report ang mga wildlife sightings kag illegal nga aktibidad agud papangapinan para sa masunod nga mga henerasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:25. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo na batiyan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News. Salamat sa mga FB Live viewers nato na. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa atong Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako rin lamang inyo alagan ng inyong tagbalita kada aga. Gina Baklay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo.
Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam. Maging malatag, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.